Yo mga Ludi at Ludi Kicks, tuloy natin ang pagpipintura. So tapos na po ang first coat at second coat. So bago po natin ituloy ang pagpipintura mga Ludi at Ludi Kicks, subscribe, comment, like, and share po para updated po kayo sa ating mga videos. So ayan mga Lodi at Lodi Kicks, iwinawalisan ko ang bubong bago ko siya pinturahan ng first coat para sa top coat na pintura. So yan, winawalisan ko siya, then pipinturahan ko yan ng first top coat na kulay green. Ngayon, sabi ng boss ko, pipinturahan ko daw yan ng isang araw at kalahati daw. O kaya yan mga Lodi at Lodi Kicks, isang araw at kalahati mga Lodi at Lodi Kicks. At mag-isa ko pa naman na magpipintura yan. So well, pipinturahan ko yan sa kaya ko. So syempre kahit ako, maaari din sana matapos kaagad yung trabaho, kasi ang purpose naman ng trabaho ay para matapos yung ginagawa, lalo na ito pagpipintura ng bubong. So syempre lahat gusto matapos ang pagpipintura. Yun nga lang, paano yun matatapos? Syempre marami ang pagdadaanan tulad nitong bubong na ito. Bago yan nailagay ang una at pangalawang primer coat, bago na ilagay yan, kinalawang na bubong yan eh. Sa tingin mo madali kayang pinturahan yan? Hindi naman yan higaan para ilalatag mo na lang at tapos na at mahiga ka na lang, di ba? Bubong yan na kinalawang, marumi. So hindi basta-basta pipinturahan yan, di ba? May proseso po yan. Kaya yun, bago na ilagay ang first at pangalawang primer coat, so in-applyan muna ng rust converter. So ang ginamit namin rust converter dyan ay may mga brand ng Time Out saka Toro. Then yung rust converter, dumaan siya ng overnight. Pagkatapos ng overnight, ayun, pinturahan na. Ay hindi, no, mali. Mahim, Lodi at Lodi Kicks. oh no. Lamig kasi dito, lamig dito sa labas. Napapaubo ko. So tuloy po natin. So diba in-apply ng rust converter, umabot ng overnight. Ngayon ang gagawin mo dyan, dahil nga kinalawang yan, kakaskasin mo yan. So ang ginamit namin, gumamit kami ng steel wire brush, steel Scotch-Brite, o kaya spong Scotch-Brite. Ngayon, dahil gusto ni boss ay mapinturahan ka agad, kasi nung
Nung tinatansya ko, may habang kinakaskas ko at pagkatapos kaskasin ay pinturahan kaagad para hindi kalawangin ulit. Yung natirang hindi pa nakaskas at hindi pa na primeran, kinalkula ko umabot siya ng 2 weeks bago po siya ma-primeran lahat. Then sabi ng boss ko, bilisan mo, kailangan yan. Sa loob ng 1 linggo na pinturahan na yan. So nag-iisip ako, paano kayo gagawin yun? 2 weeks na gagawin mo yung trabaho, maging 1 linggo na lang. So nag-isip-isip ako, paano kaya yan? Then nag-offer pa siya mga load at loady kicks. Sabi niya, pag nagawa ko yun ng 1 linggo, magbibigay siya ng 10,000. Wow naman yun mga load at loady kicks. Ano? 10,000? Ayaw mo ba yun? Magawa mo yan sa 1 week, may 10,000 ka na. Kaya nag-isip ako, paano ko gagawin yan? 2 weeks gagawin yung trabaho na yan, tapos gagawin mo sa 1 week. Paano kaya yun? Kaya nag-isip-isip ako mga load at loady kicks. 10,000 pa naman yung offer. Naku, kahit sino siguro kahit 2 weeks yan talagang gagawan mo ng paraan para yung 2 weeks na trabaho ay maging 1 week, kasi malaki ang offer. Ayaw mo ba yun, di ba? Kahit sino siguro mag-iisip at gagawan ng paraan yun. So mga load kicks, yun nga, ginawan ko ng paraan. Nag-isip ako paano ang strategy na gagawin ko. So nag-isip nga ako ng paraan, ginawan ko. So ang masaklap may nangyari sa akin mga load at loady kicks. Nagpalpitit ako. Alam nyo, pagkatapos ako magkasunod na pagkatapos kung kumain at magkape ng kinagabihan, kinaumagahan, tanghali, may nangyari sa akin na nagpalpitit ako. Sumakit ang ulo ko, mga joints ko, tapos sinipon pa ako mga load at loady kicks. Kaya sa halip na sa isang araw tapusin ko yung trabaho ko, alas 4 o yata umalis na ako, alas 3 din kinabukasan hindi ako nakapasok kasi masama ang aking pakiramdam ko. Then pagkatapos noon saka na lang ako pumasok ng Wednesday kasi absent ako ng Tuesday. So meron na akong 1 araw na absent, kaya medyo na-delay yung trabaho. Well naman, kahit pa paano halos nagawa ko yun ng halos, kung hindi ako umabsent ng Tuesday ay nagawa ko yun ng 1 week, sabihin natin. Kasi parang 1 araw lang ang hindi ko nagawa para dun sa 1 week na yun. Yun nga lang, yung inaasahan kong tatanggapin ko na sabi niya na 10,000 ay hindi ko natanggap mga load at loady kicks. Ang natanggap ko ay 70% lang. So
Ano sa tingin nyo mga Lodi Kicks? Karapat dapat ba yun? Tinanggap ko na lang. Bahala na dyan. Uupuran ka ng malaki, ginawan mo ng paraan, tapos 30% lang ang binigay sa'yo. Siguro kahit sino siguro, ako medyo nadismaya ako kasi may inaasahan ako tatanggapin pero hindi ko natanggap eh. Kaya comment na lang po kayo dyan kung anong masasabi po nyo dyan sa na-experience ko na yan mga Lodi Kicks. Oh. Kaya ano yung masasabi nyo dyan, comment na lang po kayo. Ano yung opinion nyo, so comment lang po kayo. So sa akin, ginagawa ko lang naman yung trabaho ko, ginagawa ko ang kaya ko. So maganda naman kung may nag-offer ng maganda yun. So sa akin lang, ginagawa ko yung trabaho ko. Siyempre sila naman nag-offer, so paano na? Ay nako, buhay nga naman. So kahit pa paano tinuloy ko pa rin yung trabaho ko mga Lodi Kicks. So ganoon talaga, habang kasi yan pa naman ang trabahong meron na pwede nating pag-aksayahan ng panahon para kumita. So ayan mga Lodi Kicks, sa susunod pong video natin ay makikita po nyo kung paano ko siya pininturahan ng first coat ng final o kaya top coat ng pagpintura sa bubong na ito. So subscribe, comment, like, and share po mga Lodi Kicks para updated po kayo sa ating mga videos. Salamat po.